Kaya ako nananawagan sa lahat ng mga witnesses, magsabi kayo ng totoo. Wala kayong dapat itago. At wala silang dapat proteksyonan sa akin dahil wala po akong kinalaman. Hindi ko naman sila kilala. Hindi naman po ako nag-i-involve sa any government transactions. Isang mapagpala at magandang araw mga kabayan. Nanawagan si Senator Bongo na hanapin ang dapat hanapin na mga tutong buwaya at mastermind sa gitna ng investigasyon sa mga anomalya sa flood control project ng pamahalaan. Ipinahayag ito ng senador matapos ang umuugong na balitang pinoprotektahan siya ng mag-asawang Diskaya, dahilan para umatas ito at hindi na makipagtulungan o makipag-cooperate sa ICI. Ayon naman sa isang abogado, isa sa mga dahilan ng mga Diskaya kung bakit sila nag-walk out sa ICI ay baka mabaligtad lang sila matapos ang usap-usapan na posibleng gawing state witness si dating House Speaker Martin Romualdez Jr. The reason kaya ayaw na nila mag-cooperate ngayon kasi this is most likely for protection po sa kanila kasi lahat po ng sasabihin nila, isasagot nila, lahat ng aaminin nila. If it is put in writing, it is under oath, nakanotaryo, pwede po yun lahat gamitin against them in a case na eventually ifa-file po sa kanila. Samantala, nagpahayag naman ng pagkabahala si Vice President Sara Duterte na hindi pwede sa batas na gawing state witness ang isang itinuturong akusado sa krimen. Ayon sa pangalawang Pangulo, kung sakaling magiging state witness si Romualdez, siguradong maaabsuelto lang siya sa kanyang kaso, lalo't ang ICI na binuo ni PBBM ang mamumuno sa investigasyon. Mamaya na lang tayo magkomento kapag nandyan na yung kaso at nakikita na natin na totoo talagang state witness siya. Pero sa batas, yung principal sa krimen ay hindi pwede maging state witness. At sa iba pang mga balita, tinatayang aabot na sa 5 bilyong piso ang mababawi ng gobyerno mula sa mga nakaprease na bank account ng mga personalidad na dawit sa maanumalyang flood control projects. Ito ang ipinahayag ng direktor ng ICI mula sa pakikipagtulungan ng AMLAC. Maliban dyan, ipinahayag din ng ICI na sa mga susunod na linggo ay ipapa-auction na rin nila ang 13 luxury cars ng mga Diskaya. Ito ay base na rin sa naging rekomendasyon ng Bureau of Customs o BOC dahil sa di umano ay kakulangan na mga papeles na mga naturang luxury cars. Pagka forfeiture kasi, ibig sabihin, these properties or this money is not actually theirs, but was taken from, was in a way not theirs and probably proceeds of a crime. In a couple of weeks, I think, upon according to Commissioner Nepomuceno, they're just going through the process of approvals with the DOF and they will be auctioning this off. So in that case, there will be an immediate recovery with regard to these cars, no? Yung once mabenta na yung mga auto niya. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Pabor ba kayo sa planong gawing state witness itong si Martin Romualdez? Ito ay sa kabila na siya naman mismo ang itinuturong mastermind sa controversial na issue ng flood control projects sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinion. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel Nakabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Makakaapekto sa aplikasyon ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya bilang state witness sa issue ng flood control projects ang kawalan nila ng kooperasyon ayon kay Prosecutor General Attorney Richard Padulyon. Bagaman sa ngayon, wala pang pahiwatig o impormasyon ng Department of Justice o DOJ kung hindi na rin makikipagtulungan sa kanila ang mag-asawang Diskaya. Noong Miyerkules, sinabi ng mag-asawang contractor sa Independent Commission for Infrastructure o ICI na hindi na sila makikipagtulungan sa investigasyon ng komisyon kaugnay ng maanumalyang flood control projects.
Pero ayon sa Prosecutor General, hindi rin naman nila kailangan ng state witness kapag mayroon namang sapat na ebidensya. Nabigla kami, pero as far as the department is concerned, wala pa naman pahiwatig na sila ay hindi magpapatuloy magkapag-usap sa amin. Maaaring umabot na sa nasa 5 bilyong piso ang posibleng mabawi ng pamahalaan mula sa sangkot sa flood control scandal sa bansa. Ayon kay Independent Commission for Infrastructure Executive Director Kit Hosaka, ang halagang ito ay mula pa lamang sa nasa 2,800 na mga account na nakatanggap ng first order mula sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Pangungunahan naman ang proseso ng pagbawi ng yaman ng Solicitor General, Ombudsman at Department of Justice dahil dadaan ito sa judicial proceedings sa Court of Appeals. Pagka forfeiture kasi, ibig sabihin, these properties or this money is not actually theirs, but was taken from, was in a way not theirs and probably proceeds of a crime. Ipapa-auction na ng Bureau of Customs ang mga mamahaling sasakyan ng controversial na contractors ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya ayon sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Sinabi ni ICI Executive Director Attorney Brian Kit Hosaka, posibleng gawin ito ng BOC sa mga susunod na linggo. Nakitaan aniya ng kakulangan sa mga kaukulang dokumento ang 13 mga mamahaling sasakyan ng Diskaya, kaya maaari itong ipa-auction. In a couple of weeks, I think, upon, according to Commissioner Nepomuceno, they're just going through the process of approvals with the DOF, and they will be auctioning this off. So in that case, there will be an immediate recovery with regard to these cars, no? Yung once mabenta na yung mga auto niya. Pinaimbestigahan ni Secretary Dizon ang sinumang opisyal o empleyado ng Department of Public Works and Highways o DPWH na umano'y may kaugnayan sa contractors. Kaugnay ito ng pahayag ni Batangas 1st District Representative Leandro Liviste na mayroon umano siyang impormasyon na may koneksyon sa Secretary Dizon o kanyang team sa contractors. Sa gitna ito ng patuloy na investigasyon sa korupsyon sa mga flood control projects ng ahensya. So I am relaying what I have heard from multiple sources that Secretary Dizon or members of his team have connections with DPWH contractors. I was told by one source, some in his team are contractors. But I would really appreciate if Congressman Reviste could give me more specifics, if possible names, no, and circumstances. And believe me, I will act on it. Nakilala nyo na ako, DOTR pa lang. I will never tolerate it. And immediately, tanggal yan. Baka kasuhan ko ba? Naniniwala si Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na walang kontraktor o sino man sa mga appointed niyang undersecretary ang may koneksyon sa mga kontratista. Paliwanag ni Secretary Dizon, kilala niyang personal ang mga itinalaga niya sa kanyang termino sa ahensya at siya mismo ang pumili sa mga undersecretary at nagrekomenda sa mga ito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa pagkakaalam ko, no, dito sa mga undersecretaries, no, na ating inaya, no, at hindi madaling mag-aya ng undersecretary sa DPWH sa panahon ito. Wala sa kanilang kontraktor. Yun ang aking pagkakaalam. Yung nag-iimbestiga na lang talaga is yung Independent Commission, yung ICI. And from there po, ito na ngayon yung lumabas na ayaw na nga daw mag-cooperate ng mag-asawang Diskaya sa ICI because now they are starting to invoke po their right against self-incrimination nung tinatanong po sila ng questions ng ICI. Okay? And yung pinakabagong development po after this is ito po, yung tungkol kay Senator Bongo. Although ito po hindi pa to verified, more on Maritesan pa lang po to, itong latter part yung tungkol kay Bongo. So yung mga Maritesan po ngayon na pinapag-usapan is yung mag-asawa daw pong Diskaya ay ayaw mag-testify
tell all kasi daw may involved daw si Senator Bongo. Yun yung mga sinasabi nila. Pero anyway po, ngayon na-explain ko na sa inyo yung possible reasons kaya nagbago na yung isip ng mag-asawang Diskaya. So yung reason number 1 po dyan is because of yung requirements para maging state witness. Okay, so of course, babalik po tayo niyan sa RA 6981. Ito po yung napag-usapan din natin nung kailan lang, and then pupunta po tayo sa section 10, yung nagbibigay po ng requirements kung paano maging state witness. Okay? So unang-una po, ang kailangan natin i-take note dito sa situation ng mag-asawang Diskaya is itong letter C and letter E. Okay? So letter C po, there is no other direct evidence available for the proper prosecution of the offense committed. And yung reason po, kaya ito yung pinatake note ko sa inyo, itong no other direct evidence requirement is because alam nyo naman po siguro ngayon, ang dami nilang pumasok sa witness protection program. Okay? And I am sure, lahat po yun sila gusto mag-apply as a state witness eventually kung magkaroon na talaga ng mga cases filed. Diba? So unang-una po, sila Engineer Bryce Hernandez, sila Engineer JP Mendoza, pati si District Engineer Alcantara, lahat din po yun sila, yung mga involved sa Bulacan issues ay pinasok din po sa witness protection program kasama yung mag-asawang Diskaya. Kasi despite po the away ni Senator Marcoleta at former DOJ Secretary Remulla, eventually napasok din po yung mag-asawang Diskaya sa witness protection program. Pero yun nga po, yung dilemma dyan, since ang dami nilang witness protection program na or under the witness protection program, mawawala na tong requirement na no other direct evidence available. Kasi po kung yung lahat yun sila mag-testify and then yung mga testimony nila can already lead to a conviction dun sa pinaka mastermind or dun sa most guilty, edi babagsak na po sila dito sa no other direct evidence available requirement, diba? So in other words po, ang point ko dito, if there is more than one individual na makakabigay po ng evidence in a criminal case kung saan yung evidence or yung testimony po na yun will result to a conviction of the mastermind, edi hindi po pwede yun na dalawa yung may ganun. Kasi nga, ang requirement ng letter C, no other direct evidence. Pero yun nga po, kung madami sila ngayon na nasa witness protection program, babagsak silang lahat dito sa no other direct evidence. So in simpler terms po, ang mangyayari doon, kung lahat sila babagsak dito, edi lahat po sila makukulong kasama yung pinaka mastermind. Okay, so yan po yung isang possible rason kaya ngayon nag-iingat na yung mag-asawang Diskaya. Okay, and then idagdag ko lang din po, alam din naman natin, di ba, na si Speaker Martin, si ex-Speaker Martin Romualdez ay fino-float around din ngayon as maging state witness din. So dun pa lang po makita na natin na ang dami nilang posibleng nag-a-apply as a state witness, assuming magtuloy-tuloy po talaga to in cases. So kung madami sila, mahirap na mag-qualify sila dito sa no other direct evidence requirement, di ba? So yan po yung sa tingin kong posibleng isang rason kaya nagiging ganito na yung actions ng mag-asawang Diskaya. Okay? So ngayon po, punta naman tayo sa possible second reason. Ito pong second reason, tingin ko po mas interesting to dito sa first reason na in-explain ko. And yung pangalawang reason po is simply for protection po sa mag-asawang Diskaya. Okay? And the reason kaya ko po sinasabing for protection is because lahat po kasi ng sinasabi nila ngayon, lahat po ng ina-admit nila, lahat po ng sinasagot nila sa mga questions, sa investigation, lahat po yan pwede magamit against them later on kung hindi sila matanggap as a state witness. Okay? So para po mas klaro, i-visualize ko lang po sa inyo. Diba yung pinakauna nilang admission is yung judicial affidavit nila kung saan may pinangalanan silang mga congressman at mga DPWH officials. Okay? So in that affidavit po, they admitted to committing either bribery or corruption of public officers. So the reason po, more or less, kaya nila ginawa yun, ito po based to dun sa mga congressional hearings. Ang sinabi po ng mag-asawang Diskaya in one of the congressional hearings is that mas gusto daw nila yung kalaban na lang nila is yung mga pinangalanan nila pero hindi po yung taong bayan daw. Ayaw daw nila maging kalaban yung taong bayan. Mas gusto na lang nila yung mga kurakot daw na politiko na pinangalanan nila. Yun daw yung mas prefer nila. So from that statement po ng mag-asawang Diskaya, pwede po natin isabihin or i-reasonably conclude na they did that out of good faith or meron silang good intent na mag-cooperate
sa investigation po. And because they are cooperating po, they are more or less or most likely trying to be admitted into the state witness program. Okay? However, like what I stated, kung hindi po sila tanggapin sa state witness program eventually, ang mangyayari, lahat yun ng mga inadmit nila, pwede yun magamit against them in a case na ifa-file po laban sa kanila later on. Kasi unang-una, yung affidavit po na yun was made in writing, tapos it was also under oath po sila doon, nakanotaryo po yun. At dahil po doon sa mga compliance na nagawa ng mag-asawang Diskaya, yung affidavit po na yun, pwede po yung gamitin as an extrajudicial admission po nila to committing a certain crime. Okay? So again, i-rephrase ko lang po. The reason kaya ayaw na nila mag-cooperate ngayon kasi this is most likely for protection po sa kanila kasi lahat po ng sasabihin nila, isasagot nila, lahat ng aaminin nila. If it is put in writing, it is under oath, nakanotaryo, pwede po yun lahat gamitin against them in a case na eventually ifa-file po sa kanila.